cybersecurity professionals. Magandang umaga po, Sir Angel. Si Xander po at si Angel din. Good morning, Tokayo. Ay, Sir Angel, opo, baka po tayo ay naka-mute pa. Sorry. Ayan, magandang apa. umaga, Xander and Miss Angel, Tokayo. Yes, good morning And po. thanks for having me. Opo. Una ho sa lahat, no, para po dun sa mga hindi po masyadong pamilyar at ngayon lang po narinig, ano ho ba itong Pax Silica na ito, sir? Ito ay US-led na initiative, no? With ngayon yata mga 24 countries na yung nag-signify dito. Na ang objective nito is to put up the industry para sa mga raw minerals, AI infrastructures and data centers. 'Yun. Opo. Sir Angel, ano po ang magiging benepisyo po nito sa mga Pilipino po? Well, unang-una sa visibility natin, no, automatically siguro this will convert into jobs siguro, no? And on the security naman, alam naman natin na may problema tayo sa China. So having these many countries invest in their business and put it in the Philippines, so that should also improve our security posture. They will because supposedly they will protect their interests. So yun ang nakikita natin. However, pwede rin itong maging susi, no, na i-elevate natin ang Pilipinas sa value chain. Kasi matagal na tayong merong semiconductors, di ba? Pero limited lang tayo sa assembly, testing and packaging, no? Nabasa ko nga yung article ni Dr. Lloyd Bautista. Ang sabi niya na we should instead of just hiring people for the manufacturing jobs, we should use this opportunity to create more engineers, more scientists, create our own technology, so that instead of just being a consumer at instead na tinitake advantage lang yung ating raw minerals at ang ating cheap labor, meron tayong objective na maging regional power din tayo, no? Hindi na tayo consumer mindset. Hopefully by that time, na tayo, innovation economy na tayo, meaning nagbebenta na rin tayo ng technology sa ICT, AI, or even sa cyber, no? Sa regional neighbors natin or even global. Meron ho kaming mga nakikitang pagtutol ho, no? Mga post po sa social media, mga official announcement po, statements from various groups na tumututol po dito sa Pax Silica. Number one, kasi raw ho, ito po ay magmimina at magtatayo ho, makakasira ng kagubatan at ng ating natural resources. Pangalawa, makakaapekto rin daw ho sa supply ng tubig. Doon sa unang tanong, lahat naman ng pagmimina kung hindi properly regulated or hindi properly supervised and governed, no, by the agencies concerned, talagang makakasira yan. But with that already in the documented, I don't think the government will allow itong mga ganitong impact, no? So we are hoping na ginagawa na nila yung mga interventions para maiwasan 'yan. Pangalawa, yung tubig talaga ginagamit talaga 'yan. Mataas talaga ang utilization pagdating sa mga Sa data tubig. centers, sa cooling capabilities, no? But then again, hindi naman 'yan na I'm sure siguro si BCDA is already looking at that aspect, no? Na bago pa mangyari yung negative impact ng
paggamit ng hindi lang tubig pati kuryente, pati kuryente. Mm. So meron naman tayong meron naman tayong NGCP diyan na gagawa na nila dapat ng intervention 'yan, no? Kasi anticipated na natin 'yan na talagang mataas yung consumption ng tubig at mataas din ang consumption ng kuryente. So as early as today or even yesterday, dapat nasa planning na 'yan. Opo. Opo. Sir Angel, pero base po sa inyong pananaliksik, may mga safeguards po ba na inilagay ating pamahalaan? Kasi nabanggit mo nga kanina yung pagmimina. Kasi ang dami pong pagmimina, minahan dito sa ating bansa. And then eventually, di ba, parang negatibo po yung nakikita po natin. Nagkakaroon po ng problema sa ating kalikasan. Yung mga nakatira sa paligid, di ba, nagkakaroon din po ng mga sakit. So ano po ang datos na hawak ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals? Ang nakita natin na yung concerned agencies para dito sa implementation ng Paxilica is looking into that aspect also and started putting in place the requirements to ensure na mapangalagaan yung ating anong tawag dito, natural resources. No? Kasi hindi naman ah, pababayaan ng gobyerno siguro yan, lalo na't merong mga nakatingin, no? Diyan papasok yung mga non-government organizations to also safeguard our natural resources dito sa implementation ng Pax Silica. So sa ngayon pa lang, maganda yung nakikita natin na mayroong nagko-question, nagre-raise para magkaroon ng intervention na ang government bago pa yun dumating yung time na yon na mag-i-implement na tayo ng Pax Silica. Opo. Sir Angel, meron din ho mga grupo ng mga magsasaka at mga sumusuporta po sa indigenous peoples na tutol ho dito sa Paxilica kasi ho kung 4,000 acres po, no, at least 200 o 2,000 square meters, meron daw hong mga mapapaalis dun sa kanilang tinitirhan dahil nga po dun itatayo itong Paxilica. Well, ako, I cannot comment kung anong intervention ng government diyan kasi hindi ko na hindi ko na basa, but ah, ang ang tingin naman natin dito, hindi naman salbahe yung gobyerno na papasok na lang sila diyan, bahala na yung I'm sure there is or there are interventions being done, no. Ang importante lang ay magkaroon talaga ng agreement, no? At para mabalance yung benefits and and versus yung kapakanan din ng ating mga kababayan na maapektuhan diyan sa posibleng 4,000 acres na area, no? So I am hoping na meron ng pag-uusap, no, na para diyan sa ikabubuti ng lahat din. Opo. Since ito nga po, Sir Angel, yung kauna-unahan na magiging AI hub dito po sa ating bansa, sa tingin niyo po ay paano po matitiyak na ligtas po yung ating mga data, no, tsaka yung ating mga critical infrastructure kung sisimulan na po ito pong nasabing proyekto? Well, hindi natin matitiyak dahil hindi natin alam kung ano ang magiging cybersecurity capabilities that are to be implemented. But to your point, that is considered as high risk, no? Dahil kung gagawa tayo ng technology or gagamitin natin ng technology na hindi natin kayang i-secure, then there is a possibility na magagamit yun against us or mas magagamit ng mga masasamang tao laban sa society natin, no?
especially today na lahat tayo ay digital na, no? Mayroon na tayong tinatawag na cyber sovereignty, mayroon tayong tinatawag na data sovereignty. So it is important for the government agencies tasked to to deal with this PACSILIC implementation to put cyber security and cyber defense operations on top of the list of priorities. Opo. Kung naalala po ninyo yung Pogo ho, 'di ba pinayagan po ng nakaraang administrasyon kaya po dumami yung mga online scam. Ito ho bang Paxilica pwedeng maging ganun ho yung effect in terms Ay, of hindi. our cybersecurity? Hindi. Ang Mhm. PACSILICA is very different sa Business, no? Mm. Pogo, no? Kasi yung Pogo naman pagsusugal tapos sinamahan nila ng kalokohan sa scamming, fraud and other digital crimes, no? Ito naman Paxilica is very uh, very focused on technology innovation, no? Very focused on creation of data centers that can cater big corporations or big operations, not only from the Philippines but coming from the global market as well, no? So hindi naman ito mag-hire ng mga tao na magpapatakbo Mm. ng gaming operation or gagamit ng technology para in fact makakatulong pa nga to improve our digital environment and our cyber security posture. Opo. Sa tingin niya, Sir Angel, paano po maapektuhan yun ng nasabing proyekto ang posisyon po ng Pilipinas sa gitna nga po ng kompetisyon ng US at ng China sa larangan po ng teknolohiya? Sorry again. Paano po maapektuhan, Sir Angel, ng nasabing proyekto ang posisyon po natin ng Pilipinas sa gitna po ng kompetisyon ng US at saka ng China sa larangan po ng teknolohiya? Well, on the positive side, it will allow the Philippines to climb up the value chain, no? Ibig sabihin, instead na provider lang tayo ng cheap labor or limited lang tayo sa assembly, testing, and packaging ng semiconductors, this will allow us to also create our own technology and create more scientists and create more AI related innovations, no? And this should bring us up to the in terms of economic chain in the region or even global. On the negative side naman dito, it's because we become a stronger nation having multi-nation business and engagement. Then there is also that possibility that our neighbor na galit sa atin Mm. ay mag-escalate din sila ng kanilang uh, activities towards us, like yung FIMI, no, foreign interference, malign influence na nangyayari ngayon, no? So that is the possibility. And of course, on the cyber aspect, more cyber attacks might be launched against us from the external going to the internal. So both will have a positive and negative effect. But looking at long term, the positive impact is heavier, no, compared to the negative impact. Opo, so ibig sabihin ho, puwede ho palang makasama pa dun sa lumalala na hong tensyon, pagdating ho sa relasyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea? And that is always a possibility, no? Hindi natin hawak kung paano mag-isip si China, China, mhm. and they have long been trying to
to claim our part of our territory, and they were once for 6 years, no, very active inside our country, and then suddenly we are having all these engagements with other country, not only militarily sa balikatan natin, ngayon naman is on the economic aspect naman, no, and with this we are looking at improving our economy, and that means we will also strengthen our position. Mhm. Opo. Sir Angel, kung kayo po yung tatanungin, no, kung kayo po ang magdedesisyon, itutuloy niyo ho ba yung Pax-Silica or ipatitigil po ninyo? Itutuloy dapat. Tutuloy natin. Opo. Siguro panghuli na lamang po, Sir Angel, mensahe po sa ating publiko, especially dun sa may mga agam-agam hinggil po sa pagtatayo ng Pax-Silica sa bansa. It's very important to voice out, no, yung ating mga agam-agam. Importante na maiparating sa majority of the population using social media, and importante din na magkaroon ng sit down discussion, no, with concerned government agencies para walang maiiwan at walang ma-disadvantage. Kasi dito, malaking advantage to para sa economy natin, sa security natin, security posture natin, at saka yung long term natin na gusto na magiging magiging provider na tayo ng produkto natin sa buong Pilipinas, especially in technology and cybersecurity aspect, no. And as we improve and strengthen our economy, we also improve and strengthen our position in the region. Opo. At siguro po panghuli na lamang po, although ibang paksaho, bilang cybersecurity professional at expert, Sir Angel, ano ho yung dapat naming i-react bilang mga pangkaraniwang tao doon ho sa AI video ng China media, yung sa unggoy-unggoy na video ho nila? Parang paano ba kami dapat mag-react? Well, unang-una, di naman totoo na unggoy tayo, no? So, itong reaction natin dapat balik natin sa China yon, kasi mukhang nangyayari kasi yung mga ganyan kapag nauubusan na ng Argumento, no? objective and Mhm. reasonable na pang debate, di ba? Pang diskusyon. Tama, gagawa ka na lang ng mga you will name names or call names sa opponent mo. Ito, it's actually very racist on one end, but on the other end also, it also reveals the current the current level of thinking of China, no? Although dininay ito ng kanilang government, Mhm. pero yung naglabas naman nun is a state-owned media. So yung level na yon, it only shows na we are consistent, and our efforts are sustained or sustainable because it is the truth. It is factual. No, we don't have to call them names. No, for us to resort that, hindi na tayo nagsasabi ng totoo. Sabi nga ng ating secretary ng DND at saka si Rear Admiral Tariela na ang hawak natin ay katotohanan. Hindi natin kailangang baguhin 'yon, no? Ang West Philippine Sea ay atin. Maraming Thank you salamat po, po, Sir Angel. Sir Angel Redoble. Thank you po. Maraming salamat. Ang founding president po at chairman ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals.